Tumako tayo sa pagbabasa ng banal na kasulatan sa Galatia 6. Galatians chapter 6. Buo nating babasahin ang buong kabanata. Mga kapatid, kung ang isang tao ay natagpuan sa anumang pagsuway, kayong mga espiritual ay dapat panumbalikin siya sa espiritu ng kaamuan. Tingnan ang inyong sarili, baka ikaw ay matukso rin. Dalhin ninyo ang mga pasanin ng isa't isa at sa gayon ay matutupad ninyo ang kautusan ni Kristo. Sapagkat kung inaakala ng sino man na siya ay may kabuluhan, gayong wala naman siyang kabuluhan, ay dinadaya niya ang kanyang sarili. Ngunit subukin ng bawat isa ang kanyang sariling gawa, at kung magkagayon ang kanyang dahilan upang magmalaki ay sa kanyang sarili lamang at hindi sa kanyang kapwa. Sapagkat ang bawat tao ay dapat magdala ng kanyang sariling pasan, ang tinuturuan ng salita ay dapat magbahagi sa nagtuturo ng lahat ng mga bagay na mabuti. Huwag kayong padaya. Ang Diyos ay hindi maaaring lokohin, sapagkat ang anumang iyasik ng tao ay siya rin niyang aanihin. Sapagkat ang naghahasik para sa kanyang sariling laman ay mula sa laman mag-aani ng kasiraan. Subalit ang naghahasik sa Espiritu mula sa Espiritu ay mag-aani ng buhay na walang hanggan. At huwag tayong manghinawa sa paggawa ng mabuti, sapagkat sa takdang panahon ay mag-aani tayo kung hindi tayo mandulupaypay. Kaya't habang may pagkakataon, gumawa tayo ng mabuti sa lahat, lalong-lalo na sa mga kabilang sa sambahayan ng pananampalataya. Tingnan ninyo kung sa gaano kalalaking mga titik sumusulat ako sa inyo sa pamagitan ng aking sariling kamay. Ang mga nais gumawa ng magandang palabas sa laman, ang siyang pumipilit sa inyo na magpatuli upang hindi sila usigin dahil sa krus ni Kristo. Sapagkat maging ang mga nagpapatuli ay hindi rin naman tumutupad ng kautusan, ngunit ibig nila kayong magpatuli upang sila ay makapagmalaki sa inyong laman. Subalit huwag nawang mangyari sa akin ang magmalaki, maliban sa krus ng ating Panginoong Kristo, na sa pamagitan nito ang sanlibutan ay ipinako sa krus para sa akin, at ako'y sa sanlibutan. Sapagkat ang pagtutuli o ang di pagtutuli ay walang kabuluhan, kundi ang bagong nilalang. Kapayapaan at kaawaan-nawa ang sumakin nilang lahat na lumalakad sa alituntunin ito at maging sa Israel ng Diyos. Buhat ngayon ay huwag kayong guluhin ng sinuman, sapagkat taglay ko sa aking katawan ang mga bakas ng paghihirap ni Jesus. Mga kapatid, ang biyaya ng ating Panginoong Kristo ay sumainyo nawang Espiritu. Amen. Pagpalain nawa ang pagkabasa ng salita ng Panginoon. Ang ating teksto o susing talata, mga minamahal, ay nasa verse 2. Dalhin ninyo ang mga pasanin ng isa't isa, at sa gayon ay matutupad ninyo ang kautusan ni Kristo. Mga minamahal sa ating Panginoong Kristo, hindi lingid sa inyong kaalaman na ang susing talata para sa ating family visitation sa taong ito ay yung Galatians 6 verses 2 hanggang 4. At bilang pagbubukas ng ating family visitation, ay magkakaroon tayo ng pangangaral sa ating susing talata at bilang pagdiriwang na rin ng ating Lord's Supper o ng banal na hapunan. Malinaw sa sinabi ni Pablo na maraming kabigatan ng iglesia at kabilang na doon ang mga nagkakasalang mga kapatid. Sinabi niya sa verse 1 na kung sino man ay isang tao ay natagpuan sa anumang pagsuway, kayong mga espiritual, ibig sabihin kayong mga malalakas sa espiritu, kayong mga hindi nakadisiplina, yun ang ibig sabihin. Merong mga tao na nagkakasala sa Diyos at may pagkakataon na dinidisiplina sila ng church
sa pamagitan ng mga elder, katuwang ang pastor. Kayong mga espiritual, sabi ni Pablo, kayong mga hindi nahuhulog sa pagkakasala at wala sa disiplina, pasanin ninyo ang ganong kabigatan. Meron tayong mga kapatid na nagkakasala na dapat ninyong ipanalangin. Kaya nga ina-announce yung disiplina ng isang kapatid. Hindi para hatulan ng isang kapatid, kundi upang ipanalangin muna ang kanyang paglabag. Upang ang kapatid, ang sabi dito, kayong mga espiritual ay dapat panumbalikin siya sa espiritu ng kaamuhan. Dahil ang purpose lagi ng Christian discipline ay hindi magpataw ng kaparusahan. Dapat ang Christian discipline ay hindi nakakatakot. Dapat hindi ito iniilagan na kapag ayaw mo magpadisiplina ay bigla kang aalis ng church. Mag-withdraw ka ng membership dahil natatakot ka sa mga elder na baka ikaw ay disiplinahin. Ang Christian discipline ay hindi isang malupit na proseso na ibinigay ng Diyos sa iglesia. Ang Christian discipline, ang tanging layunin nito ay mapanumbalik yung kapatid kay Kristo. At kapag sinabing kung ang isang tao ay natagpuan sa anumang pagsuway, ang ibig sabihin nito, yung isang taong iyon ay nagulat na lang siya na naroon na siya sa pagsuway. Nandun na siya sa pagsuway at hindi niya na alam ang kanyang ginagawa dahil namanhid na ang kanyang katawan, namanhid na ang kanyang kaluluwa, na hindi niya na malaman kung ano ang tama at mali, at kinaumagahan, binigyan siya ng kaayusan ng katinuan ng Panginoon at nakita niya ang kanyang paglabag. Iba yung mga kapatid na sadyang nagkakasala sa Panginoon, na talagang nilalapastangan ang pangalan ng Panginoon, ang kanyang katotohanan, ang mga sakramento, ang pangangaral. Iba yung mga ganong kapatid. Yun ay nagkakasala mismo sa Espiritu Santo. Dahil nilalapastangan niya ang katotohanan at ebanghelyo ng Panginoong Kristo. Isa ito sa ating mga kabigatan, yung mga kapatid na nagkakasala. At meron pang isang kabigatan. Sa verse 6, ang kabigatan natin na magtulong-tulong na suportahan ang nangangaral ng ebanghelyo. Sabi sa verse 6, ang tinuturuan ng salita, yung mga nakikinig ng salita, ay dapat magbahagi sa nagtuturo ng lahat ng mga bagay na mabuti. Ang lahat ng mga bagay na mabuti ay yung mga karnal na bagay o yung mga material na bagay na iniisip natin mabuti at susuportahan natin yung mangangaral ng ebanghelyo ng Panginoon. Dahil yung mangangaral ng ebanghelyo ng Panginoon ay hindi katulad ng mga trabahador sa sanlibutan na kaya niyang hatiin ang kanyang sarili, kundi ang mangangaral na ito ay ibinubuhos niya ang kanyang buhay para sa ministeryo ng ebanghelyo na kinakailangan ng kanyang pamilya ay merong makain. Isa yun sa ating mga kabigatan. Na ang mangangaral ng ebanghelyo ay matiyak natin na nasa mabuting kalagayan. At sabi rin sa verse 10, hindi lamang ang mga mangangaral ang ating susuportahan. Sabi din sa verse 10, kaya habang may pagkakataon, gumawa tayo ng mabuti sa lahat, lalong-lalo na sa mga kabilang sa sambahayan ng pananampalataya. Benevolence. Yun ang ibig sabihin. Ating susuportahan ang mga dukha sa iglesia. Hindi dapat natin pinagkakaitan ng makakain ang ating mga kapatid na alam nating nagugutom. Kailangan masigasig tayo sa pagbibigay para sa pangangailangan ng mga dukha. Sapagkat kapag napabayaan ang mga dukha, ibig sabihin hindi natin nagagampanan ang ating responsibilidad bilang tapat na iglesia. Kapag ang mga dukha ay natatakot ng lumapit sa Panginoon dahil tayo mismo ay malaki ang ating pagkukulang na wala tayong ipinagkakalo para sa pangangailangan ng mga dukha, nagkakasala tayo sa Panginoon. Isa yun sa ating mga kabigatan.
At nung sinabi na sambahayan ng pananampalataya, ang tinutukoy niya dito ay ang Israel ng Diyos sa verse 16. Ang espiritual na Israel ng Diyos. Hindi yung physical Israel, hindi yung bansang Israel, kundi yung espiritual na hinirang na bayan ng Diyos, walang iba kundi ang iglesia ng Panginoon. At meron pang isang kabigatan ng iglesia. Sabi dito sa verse 14, subalit huwag nawang mangyari sa akin ang magmalaki maliban sa krus ng ating Panginoong Kristo, ang kabigatan ng katotohanan at pangangaral ng Ebanghelyo ng Panginoon. Sapagkat sa pamagitan nito, ang sabi sa verse 17, buhat ngayon ay huwag kayong guluhin ng ninuman, ng sinuman, kasi dun sa Galatia, mayroon silang controversy, doctrinal controversy na tinitreat, na dinidil. Ang doctrinal controversy, merong mga Krisyanong Hudyo na nasanay na sa pagtutuli ay nagiging matuwid sila. Sila ay nagiging katanggap-tanggap sa Panginoon. Ngayon, ang ginagawa nila sa mga Krisyanong Hintil, para makaiwas sa mga pag-uusig, dahil marami ang nag-uusig sa mga Hudyo at sa mga Krisyano na sila ay hindi tuli, kaya kinakailangan na sila ay magpatuli para makaiwas kayo sila sa pag-uusig. Para makaiwas sila sa pangmutya. Pero sabi ni Pablo, sapagkat ang pagtutuli o di pagtutuli ay walang kapuluhan, kundi ang bagong pagkatao. Yung pagtutuli at hindi pagtutuli ay walang kapuluhan, sabi ni Pablo. Matagal nang sinetel ng church ang controversy na ito. Sa Acts 15 pa lang, sinabi na ng church, ng mga church sa Jerusalem, na walang saysay ang pagtutuli at hindi pagtutuli. Pero sabi ni Pablo, maraming gustong gumawa ng magandang palabas sa laman, sabi sa verse 12, na para kayo ay makaiwas sa pag-uusig at para masabi na kayo ay matuwid, kinakailangan ninyong magpatuli. Pero sabi ni Pablo, hindi na kailangan na kayo magpatuli. Ayun yung doctrinal controversy na kanilang hinaharap sa panahong iyon. Isa yun sa ating mga kabigatan. Lahat tayo ay kasangkot sa bawat doctrinal controversy na ating kinakasangkutan. Kasi nasa atin yung burden of truth. Nasa atin yung kabigatan ng katotohanan. Minsang ipinagkaloob at ipinamana sa atin ng Panginoon ang katotohanan. Panghahawakan natin ito bilang ating kabigatan at pasan-pasan sa harapan ng Panginoon. Bilang magkakapatid. So napakaraming pasanin ng iglesia, yun ang sinasabi ni Pablo. Kaya sabi niya sa verse 2, dalhin ninyo ang mga pasanin ng isa't isa at sa gayon ay matutupad ninyo ang kautusan ni Kristo. Ang sinasabi niya, napakasimple lang. Kapag pinasan niyo ang lahat ng ito, kapag kayo ay nagkaroon ng kaisahan at pinasan ninyo ang lahat ng ito, sabi niya, tinutupad ninyo ang kautusan ni Kristo. Simple lang. Ibig sabihin, tinutupad ninyo ang kalooban ng Diyos. Ang kalooban ng Diyos ay hindi yung magkanya-kanya tayo. Ang kalooban ng Diyos ay tayo ay magkaisa para sa kabutihan ng church. Kaya nga sinasakripisyo natin maging ating buhay para sa church. Kinakalimutan natin ang ating pride para sa church. Para wag lang magambala yung unity, yung solidarity ng church, yung oneness ng church. Kaya nga tayo merong iisang tinapay na pinaghati-hati. Dahil tayo ay iisang katawan lamang ng Panginoong Kristo na ibinahagi sa atin na tayo ay magkakapatid sa Panginoon. Kaya tayo meron lamang iisang alak na ibinubuo sa ating harapan upang tayo ay makibahagi sa iisang alak lamang ng Panginoon. Yun yung idea ng Lord's Supper. Hindi lang ito pumapatungkol sa pagdurusa at kamatayan ng Panginoong Kristo. Ito ay pumapatungkol din sa ating kaisahan bilang magkakapatid. Ito ay pumapatungkol din na tayo ay merong kabigatan sa isa't isa. Kabigatan na protektahan ng mga elemento na walang hindi mananampalataya na maaaring makisalo sa atin.
na ang may kisalo lamang sa atin ay yung nakakatiyak tayo na sila'y talagang mananampalataya lamang, ang kabigatan na tiyakin na ang lahat ng ito ay nakasalig lamang sa tapat na pangangaral at tumpak na mga salita ng Panginoon. Lahat ng ito ay nakasalig sa katotohanan ng Panginoon. At isa yun sa ating mga kabigatan. Tayo ay isang katawan. At sa ating pagpasan, sa bawat nating mga kabigatan, ang sabi ni Pablo, natutupad ninyo ang kautusan ni Kristo. Ang tema natin sa umagang ito, pagganap sa kautusan ni Kristo. Una, titingnan natin yung imperative o yung kautusan o yung utos, sapagkat ito ay utos. Pangalawa, titingnan natin yung implikasyon. Pangatlo, titingnan natin yung possibility o yung posibilidad. Pagganap sa kautusan ni Kristo, ang utos, ang implikasyon, ang posibilidad. Ang utos na ito ay para muna sa mga espiritual. Masabi dito, dalhin ninyo ang mga pasanin ng isa't isa at sa gayon ay matutupad ninyo ang kautusan ni Kristo. Nanggaling yun sa verse 1. Na binanggit sa verse 1 yung mga espiritual, yung mga malalakas sa pananampalataya, yung mga pinagkalooban ng Panginoon ng malaking pananampalataya. Nasabi kayong mga espiritual na kasapi ng church, pasanin ninyo ang mga kabigatan ng bawat isa. Pag sinabing pasanin ninyo ang kabigatan ng bawat isa, hindi lamang yung mga malalakas yung magsasama-sama. Hindi lamang yung mga malalakas ang siya meron lamang fellowship. Yung mga malalakas, yung pinipili lang nila, yung mga kauri nila, o yung mga kapantay nila ng karunungan, kapantay nila ng spiritual growth. Kasi sabi ni Pablo, magpasalang kayo sa isa't isa, kayong mga espiritual, makibahagi kayo sa buong pasanin ng church, lalo na kayo ng mga matitibay sa pananampalataya, lalo na kayo ng mga malalakas, pasanin ninyo ang inyong mga kapatid. Kasi ayon nga sa verse 1, meron kayong mga kapatid na nangihina, mahina na ang tuhod, hindi na makagalaw, yung sarili niyang pasanin, hindi niya mapasan. Kaya gagawin natin ang lahat ng bagay, mapasan lamang at matulungan natin yung kapatid na hirap na pumasan ng kanyang pasanin. Tayo ay mga manlalakbay lamang dito sa sanlibutan, mga minamahal. Habang tayo ay naglalakbay, meron tayong mga kasamahan na namamatay, meron tayong mga kasamahan na nalilihis ng landas, meron tayong mga kasamahan na nangihina at kailangan nating suportahan. Sa ating paglalakbay, hindi lahat tayo malakas. At hindi parating tayo ay malakas. Nakakapagod ang paglalakbay. Pero may katiyakan. Ang ating paglalakbay ay laging patungo sa Diyos. Pero hindi inaalis nito ang lahat ng mga pagdurusa na kinakailangan nating pasanin. Na ang kapatid kapag siya'y nalis ng landas, magsasama-sama tayo para ang kapatid na iyon ay maidala agad sa tamang landasin. Kapag ating kapatid ay nangihina at kinakailangan ng tulong ng church, kinakailangan natin magsama-sama para akayin yung ating kapatid. Kapag ang ating kapatid along the way ay namatay, magsasama-sama tayo para magdalamhati sa Panginoon. Magdadalamhati tayo ng merong pag-asa na ang ating kapatid na namatay ay nauna na sa atin doon sa ating lakbayin. Yan ang ating pasanin bilang mga manlalakbay. At unang tinutukoy dito ni Paul ay kayong mga malalakas. Silang malalakas, magagawa nilang pasanin ang mga dinadala ng mga mahihina, lalo na silang nasa pagsuway. Sabihin, gagawin niyong lahat ng bagay para lamang yung ating kapatid ay manumbalik sa Panginoon. Kahit ito'y nakakahulugang kailangan nilang lumakad sa tabi ng mahinang kapatid. Kailan nyo nagawa na kapag meron tayong kapatid na hindi nakakadalo, kinamusta ninyo?
Kailan ninyo nagawa ng ating mga kapatid sa Bulacan at ang ating mga kapatid dito sa Laguna ay kinamusta ninyo? Nasusubaybayan nyo ba ang kanilang mga pamumuhay? Nasusubaybayan nyo ba ang kanilang mga kadalamhatian, ang kanilang kagalakan? Tayong lahat ay iisang kawan ng Panginoon. Hindi porket na tayo ay pinaghiwalay sa Laguna at Bulacan ay meron ng dalawang kawan ng Panginoon. Iisa lang tayo ng kawan dahil ang inyong membership ay sa Bulacan. Iisa lang tayo ng church. Pero meron tayong pag-asa na tayo magkakaroon ng church dito. At kapag tayo ay nagkaroon ng church dito, ang inyong priority ay ang inyong church dito sa Laguna. Hindi na yung church sa Bulacan. Dahil sabi ni Pablo, lalo na yung mga nasa sambahayan ng pananampalataya, yung sambahayan ng pananampalataya iyon ay tumutukoy sa isang local church. Na kapag kayo ay nagkaroon ng local church dito, kayo ay magbabantayan na sa isa't isa, magpapasana na sa isa't isa, kung ano ang kabigatan nyo sa church ay kabigatan ng lahat ng miyembro. At kung hindi ninyo kayang dalhin iyon, hihingi kayo ng tulong sa Bulacan para pasanin din ng Bulacan ang inyong kabigatan. Bagamat kayo ay isa ng local church, hindi ibig sabihin na kami ay hiwalay na sa inyo. Tayo ay magkakapatid pa rin sa Panginoon. Binigyan tayo ng karunungan na sa tuwing tayo ay naghihirap at nabibigatan, binigyan tayo ng karunungan ng Panginoon na lumapit sa ating mga kapatid sa Amerika at hindi nabigo ang Panginoon. Tayo ay tinutulungan ng mga kapatid sa Amerika alang-alang kay Kristo. Alang-alang doon sa kaisahan ng mga banal. Dahil ang mga kaisahan ng mga banal ay hindi lamang natatapos sa local church, kundi ito ay nag-extend sa iba pang church. Kaya pwede na ang kanilang kabigatan ay ating kabigatan, ang ating kabigatan ay kabigatan nila, at hindi nabigo ang Panginoon. Ganon lagi ang design niya sa church. Ganon lagi ang design niya sa mga mananampalataya. Kayong mga malalakas, sabi ni Pablo, ay pasanin ninyo ang mga kabigatan ng buong iglesia. Kung kailangan na lumakad kayo sa tabi ng kapatid, lumakad kayo sa tabi ng kapatid. Kung alam ninyo na meron kayong kapatid na may sakit, kumustahin ninyo. Kung alam ninyo na meron kayong kapatid na nagkakasala, kumustahin ninyo. Baka kailangan niya ang salita ng Panginoon para magkaroon siya ng katinuan. Kung alam ninyo na offend ninyo ang isang kapatid, baka maaari lunukin mo muna yung pride mo, kahit alam mo wala kang ginawang masama, mag-sorry ka muna sa kapatid mo. Bago ka pumunta sa hapag ng Panginoon, bago mo ialay ang inyong sakripisyo at handog sa Panginoon. Maraming mga pagmamaraan para kayong mga malalakas ay pasanin ang kabigatan din ng mga mahihina. Kaya dapat mataas ang inyong mahaba ang inyong pasensya sa mga kapatid. Alalahanin ninyo na baka sila ay ganun lang yung pananampalatayang pinagkaloob sa kanila ng Panginoon. Hindi kaso sa Panginoon kung merong maliit o malaking pananampalataya. Walang kaso sa Panginoon yun. Dahil kahit yung buto ng mustasa, sabi ng Panginoon, kahit yung pananampalataya mo na kasing laki ng buto ng mustasa, kaya nitong sabihin sa bundok na mapunta sa dagat. Ang ibig sabihin ng Panginoon, ang importante ay merong pananampalataya. At yung maliit na pananampalatayang ito ay makapangyarihan ito. Hindi kaso sa Panginoon kung meron kang malaking pananampalataya o maliit na pananampalataya. Sabi ng Panginoon, kailangan meron ka pananampalataya. Yun lang ang kailangan ko. At yung pananampalataya ito, ako ang nagbigay. Ako ang siyang nagtakda kung sino ang merong malaking pananampalataya at maliit na pananampalataya. Kasi kung lahat tayo malakas sa church, paano pa tayo magtutulungan? Kung lahat tayo mahina, paano pa tayo magpapasanan ng ating bigatin at pasanin sa bawat isa? Nakita niyo ang karunungan ng Panginoon? Kailangan natin maunawaan ng iglesia ay iisang katawan at tayo ang pumapasa nito at ang ating kabigatan ay pinapasan natin sa bawat isa.
Merong mga maliliit ang pananampalataya na kinakailangan mong unawain. Yun lang yung binigay na pananampalataya ng Panginoon sa kanya. Baka pwedeng pahabain mo yung pasensya mo, ikaw na ang mag-adjust. Alang-alang sa Panginoong Kristo. At binanggit dito ang kautusan ni Kristo. Kapag naririnig ninyo ang kautusan, alam niyo kung ano sinasabi ng kautusan sa inyo? Ang sabi ng kautusan sa inyo, gawin mo ito, mabubuhay ka. Kapag sinuway mo ito, mamamatay ka. Hindi ibig sabihin ng kautusan na sa pamagitan ng pagtupad nito, ay magkakaroon ka ng buhay na walang hanggan. Dahil kahit si Adan, sundin niya man ang lahat ng kautusan, bago siya mahulog sa pagkakasala, wala pa rin siyang buhay na walang hanggan. Nandun pa rin siya sa hardin ng Eden. Baka lahat tayo nandun pa rin sa hardin ng Eden. Wala tayong buhay na walang hanggan. Ang buhay na walang hanggan ay hindi dito sa lupa, hindi sa hardin ng Eden. Kaya nga kinakailangan na si Adan ay mahulog sa pagkakasala para maipayag si Kristo bilang binhi ng babae upang makita ni Adan na ang iglesia pala ng Panginoon ay hindi para dito sa lupa o hindi para doon sa hardin ng Eden. Tayo ay para sa piling ng Panginoon sa bagong langit at bagong lupa. Kaya hindi ibig sabihin ng kautusan, gawin mo ito at magkakaroon ka ng buhay na walang hanggan. Ang ibig sabihin lang ng kautusan, kapag sinunod mo ito, mananatili kang buhay. Yun ang ibig sabihin. Pero kapag sinuway mo ito, mamamatay ka. Ang ibig sabihin ng kamatayan, mga minamahal, kahatulan. Pero alam mo, na wala tayong kakayanan na sundin ang kautusan. Ang sabi ni Pablo, sapagkat maging ang mga nagpapatuli, sabi sa verse 13, na hindi rin naman tumutupad ng kautusan, ngunit ibig nila kayong magpatuli upang sila yung makapagmalaki sa inyong laman. Ang ibig sabihin ni Pablo, sila ang mga nagmamalaki sa kautusan, hindi ba nila alam na anumang suwayin nila sa kautusan, ay sinuway na nila ang buong kautusan. Yun ang ibig sabihin nun. Ang bawat paglabag mo sa isang artikulo lang ng kautusan, Commandment 1, o Commandment 6, o Commandment 4, nilabag mo na ang lahat ng kautusan. Dahil ang 10 utos ay iisang salita lamang ng Diyos na hindi mo pwedeng paghiwa-hiwalayin at pipili ka kung anong gusto mong sundin. Sa tanan ng buhay natin, mga minamahal, kahit isang segundo, hindi natin natupad ang kautusan. Totoo na mamaya hindi ka magnanakaw. Totoo na hindi mo nilalapastangan ng Sabas. Pero paano yung Commandment 1? Commandment 2? Commandment 3? Nang tumupad dito, walang iba kundi ang ating Panginoong Kristo. Hindi ka. Kaya nung sinabi ng kautusan, sundin mo ito, mabubuhay ka. Kapag hindi mo sinunod ito, mamamatay ka. Ang ibig sabihin ng kautusan ay kamatayan. Yun lang ibig sabihin nun. Walang buhay para sa iyo sa kautusan. Hindi ka maililigtas ng kautusan. Alam mo kung anong gagawin sa iyo ng kautusan? Pagdating sa kahatulan ng Panginoon, hahatulan ka ng kautusan. Nilabag ng tao yan ng kautusan. Bawat segundo ng kanyang buhay na kahit sa kanyang pagtulog, ang napapanaginipan niyan paglabag sa kautusan. Hahatulan ka ng kautusan hanggang impyerno, walang buhay sa kautusan. Gusto kong pababawin. Walang buhay sa pagsunod lamang sa Diyos. Hindi ka maililigtas ng iyong pagsunod sa kautusan ng Diyos. Sana malinaw yan sa atin. Kaya nga sabi ng Panginoon, walang gawa ng tao na maililigtas ikaw. Hindi ka maililigtas ng iyong gawa. Sana malinaw yan sa atin ngayon. Pagkat walang buhay sa kautusan. Ang kautusan ay mabagsik. Pero itong tinutukoy na kautusan ni Pablo ay hindi lamang kautusan ng Diyos na naririnig natin sa 10 utos.
Yung kautusan na tinutukoy ni Pablo ay binigyan ng pangalan. Ang pangalan niya ay kautusan ni Kristo. Alam mo sa pangalan niya nga, sinasabi ni Pablo, si Kristo ang lahat ng katuparan ng kautusan. Si Kristo ang siyang umibig sa Diyos ng buong puso, isip, kaluluwa, buong lakas. Siya ang nakatupad sa buong kautusan. Dahil ang principle na itinuturo ng kautusan, na hinihingi ng kautusan, pag-ibig. Tingnan niyo yung buod na ibinigay ng Panginoon. Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, isip at kaluluwa. Tapos kasunod doon, ibigin mo yung kapwa na gaya mo yung sarili. Sapagkat ang pinakasentro ng kautusan, pag-ibig. Na yung pangalawang tableta ng kautusan, yung mula Commandment 5 hanggang 10, yun ay nakasampay doon sa naunang 4. Ibig sabihin, hindi mo mapaghihiwalay ito. Kung iniibig mo ang Diyos, iibigin mo rin ang kapwa mo, hindi mo mapaghihiwalay yun. Ang pag-ibig mo sa kapwa mo ay sa pamagitan ng iyong pag-ibig sa Diyos, alang-alang sa iyong pag-ibig sa Diyos. Hindi dapat nananaig yung pag-ibig mo sa kapwa mo. Na nalilito ka, ano ba, magsisimba ba ako o sasamahan ko yung kaibigan ko? Lagi mananaig ang iyong pag-ibig sa Diyos. Dahil nauna yung pag-ibig sa Diyos. At doon nakasampay ang pag-ibig mo sa kapwa. Yun yung tinupad ng Panginoon, yung pag-ibig. Siya'y tumupad ng pag-ibig sa Diyos, buong puso, isip at kaluluwa, at inibig niya ang kanyang kapwa, magaya ng kanyang pag-ibig sa kanyang sarili. At sino yung kapwa niya? Yung kanyang mga kapatid, ang kanyang iglesia. Kasi siya yung panganay na kapatid, sabi ni Pablo sa Romans 8. Hindi lahat ng tao, hindi niya kamuri ang lahat ng tao. Ang kanyang mga kapatid lamang ang kanyang inibig. Yung sinabing kautusan ni Kristo, nagbibigay yun sa atin ng pag-asa. Ang tumupad ng kautusan ito ay si Kristo. Yung sinasabi kong kautusan, sabi ni Pablo, ay ang kautusan ni Kristo na nakasalig sa pag-ibig. Yun ang ibig sabihin. Ang kautusan ng Diyos ay kamatayan, ngunit nang ito ay mabigyan ng kasiyahan ni Kristo, ang kautosang iyon ay naging kanya, naging pag-aari ni Kristo. Kasi siya yung nakatupad eh. Ibinigay ngayon sa kanya ang kautusan, at ang kautosang ito ay ibinibigay niya ngayon sa kanyang iglesia, hindi para maging pabigat, kundi bilang basihan, pamantayan ng pagpapasalamat sa Panginoon. Siya ang tumupad ng kautusan. Tinupad niya ang pinaka-prinsipyo ng kautusan. Ang pag-ibig na ito ng kautusan ni Kristo at ang kautusan ito ay maaaring matupad ng iglesia, maaari itong tuparin ng iglesia sa pamagitan ng pagpasan sa bawat bigatin ng bawat kasapi. Yun ang sabi ng ating teksto. Yung kautusan ni Kristo na pagmamayari niya, na kanyang tinupad. Pag sinabing tinupad, wala ka nang dapat gawin. Kasi siya na ang tumupad eh. Na kahit yung mga mabubuti mong gawa, yung pagsunod mo sa kautusan, yung pagsunod mo at pagpapasalamat mo sa Diyos, yun ay nakasampay lagi at nagmumula lagi sa pagsunod ni Kristo. Kaya ka nagkakaroon ng pagsunod sa kautusan dahil una tigit sa lahat yung tagapagligtas mo at tagapamagitan ay sinunod na yung kautusan. At mula sa Kanya, habang Espiritu Santo ay nananahan sa atin, sinusunod mo ang kautusan. Kasi yung pagsunod na ginawa ni Kristo ay hindi lamang sa Kanya, ito ay ipinintang niya rin sa Kanyang bayan at ipinaparanas niya sa atin. Kaya tayo sumusunod sa kautusan. Yung pagsunod mo, galing din kay Kristo. Kaya wala kang may pagmamalaki sa Diyos. Bagaman ang konteksto ay sinasabi na dapat nating pakitunguhan ang kapatid na nagkakasala ng may kaamuhan at panumbalikin siya, ang kautusan pa rin ni Kristo ay hindi lamang tumutukoy sa Christian discipline. Ito ay tumutukoy sa bawat aspeto ng ating pagiging iglesia o ang ating organic life. Ang salitang pasanin ay napakalawak. Pero ang pangunahing tinutukoy nito ay ang ating mga kasalanan. Wala tayong ibang kabigatan sa church kundi ang ating kasalanan. Ito ang nagpapabigat sa atin. Napakabigat nito at lubhang napakabigat personally at corporately.
Kapag meron kang kapatid na nagkakasala, hindi ba't mabigat? Kapag meron kang kapatid na ina-announce na kinakailangan excommunicate, di ba naluluha ka? Kasi napakabigat nito sa atin. Pag meron kang nakasanayang kasalanan na hindi mo maalis-alis, di ba napakabigat nito araw-araw? Hindi ka makapanalangin ng malaya dahil alam mo na meron kang ginagawang kasalanan sa harapan ng Panginoon. Na pagkatapos mong humingi ng tawad, pagkatapos mong manalangin, gagawin mo ulit yung kinabukasan. Napakabigat nito at nakakapagod. At bukod sa kasalanan, marami pa mga pasanin na ibinibigay sa atin ng Panginoon na kinakailangan natin pasanin sa katawan at sa kaluluwa. Pasanin bilang mga magulang, bilang tatay, bilang nanay, bilang member ng church, bilang office bearer, bilang mangangaral, o bilang mag-aaral, o bilang nagnenegosyo. Marami tayong pasanin sa harapan ng Panginoon. At lahat ng pasanin na yun ay ibinigay ng Panginoon para papagtibayin ka. Hindi ka titibay kung hindi ka bibigyan ng Panginoon ng mga pasanin. Kung hindi ka sasanayin ng Panginoon sa mga kabigatan, hindi ka matututong pumasan. Ngunit ang kautusan ni Kristo ay pag-ibig at malinaw yan sa ating teksto. At ang pag-ibig ay matiisin at hindi hinahanap ang sarili niyang kabutihan. Ang pag-ibig sa church ay puspos ng sakripisyo, mga minamahal. Ganito ang pag-ibig na ipinakita ng Diyos sa church. Ito ay puspos ng sakripisyo. Mula sa Kanya, dadaloy din sa lahat ng mga kasapi ng church ang parehong pag-ibig na puspos ng sakripisyo. Kapag pinasan mo ang kapatid, isasakripisyo mo ang oras mo. Isasakripisyo mo ang araw mo. Isasakripisyo mo maging ang salapi mo, yung kinita mo sa araw-araw. Kasi yun ang ibig sabihin ng pag-ibig na mayroong sakripisyo. Ngunit ang pag-ibig na ito ay dapat naaayon sa katotohanan, mga minamahal. Dapat itong naglilingkod sa katotohanan at kabanalan. Tingnan niyo sabi ni Pablo sa verse 1. Baka ikaw ay matuksorin. Halimbawa, ang kapatid mo ay merong tanong at agam-agam sa kanyang sarili patungkol sa katotohanan ng Panginoong Kristo. Kung ikaw yung merong agam-agam, tumawag ka ng kapatid para matulungan ka, para linawin sa iyo yung mga doktrina na hindi pa malinaw sa iyo. O meron ka mga pagdududa sa doktrina, hindi niya papasanin yung kasinungalingan na nasa isipan mo. Wala siyang responsibilidad para pasanin yung kasinungalingan na nasa iyo. Kaya sabi nga ni Pablo, baka ikaw ay matoksurin. Baka mahikayat mo yung kapatid na tinawag mo doon sa kasinungalingan na sinasabi mo. Ang papasanin lang ng kapatid ay yung kabigatan mo na malaman ang katotohanan ng Panginoon. Papasanin ninyo yung katotohanan. At kapakipakinabang yun sa church. Kapag nasettle sa'yo, yung katanungan mo, magiging kapakinabangan yun sa church. Sa unang yugto pa lang ng kasinungalingan, natulungan na yung church para hindi na tayo sumabak sa isang madugong pakikipagdebate, madugong pakikipaglaban dahil sa mga walang saysay na katanungan at mga paniniwala. Dahil tinulungan mo yung kapatid na isettle sa kanya yung kanyang katanungan, kaya hindi maaari na tayo ng mga member walang alam sa aral ng Panginoon. Ang sabi ni Pedro, kailangan tayo ay maging handa sa lahat ng kapanahunan na sagutin ang mga patungkol sa katanungan, patungkol sa ating pag-asa. May kinabang ang buong church kung gagawin ng kapatid ito. Pinapasan natin ang katotohanan, itinataas natin ang katotohanan upang makinabang ang buong church para madaling maialis at maiwaksi sa ating kalagitnaan yung kasinungalingan. Mga minamahalang ganapin ang kautusan ni Kristo ay ang pagganap sa kautusan ng Diyos. Hindi magkaiba ang kautusan ng Diyos at ang kautusan ni Kristo. Kasi nga, yung sentro ng kautusan ng Diyos ay pag-ibig. At yun yung sentro ng kautusan ni Kristo kasi siya yung tumupad ng kautusan ng Diyos. Sa ganang ating imposible ito. Imposible na ito pa rin natin. Yung sinasabi ni Pablo, sabi, matutupad ninyo ang kautusan ni Kristo. Huwag kayong magkaroon ng yabang na kaya natin
tuparin ang kautusan ni Kristo, na kapag pinapasan natin ng kapatid, ibig sabihin, tingnan mo, tinutupad ko ang kautusan ni Kristo. Imposible. Kailangan mong malaman yun. Kinukot niya ng ating kalikasan ng kautusan ng Diyos. Sa oras na marinig natin ang kautusan ng Diyos, tinutuligsa natin ang kautusan ng Diyos. Yan ang malinaw ayon sa ating kalikasan. Kapag naririnig natin ang salitang pag-ibig, lagi natin ipinipilit ang ating mga sarili. Mahal kasi natin ang ating mga sarili. Kaya nga walang kautusan na mahalin mo yung sarili dahil likas sa atin na maging mapagmahal sa ating mga sarili. Hindi na kailangan utos sa iyo. Alam mo kung anong utos? Mahalin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong pag-ibig sa iyong sarili. Kung paano mo pinapahalagaan ang sarili mo, ganun mo rin pahalagahan ang iyong mga kapatid sa pananampalataya, ang iyong kapwa, ang iyong kapitbahay, ang iyong kaibigan. Kalikasan natin, lahat natin gusto umiikot sa atin para meron tayong pride na may pagmalaki sa ating mga puso. Ang binubuhat natin ay ang ating sarili, pangalan, kapakanan, hindi natin iniisip ang kabigatan ng iba. Kaya ang posibilidad na maganap ang kautusan ni Kristo ay isang imposibleng bagay. Marami tayong mga rason para makaiwas sa kautusan ng Diyos. Alam mo yan. Minsan gagamitin natin yung doktrina. Sinasabi natin na tayo ay reform, kaya yung pagtupad sa kautusan ni Kristo, imposible sa akin yan. Reform ako. Alam ko na hindi sa pagsisikap ng tao matutupad ko ang kautusan. Yung pa yung idadahilan mo. Para lang makaiwas sa kautusan ni Kristo. Sabi mo, imposible na masunod ko yan. Hindi ko nasusundin yan kasi imposible naman sa akin na matupad ang kautusan ni Kristo. O di naman kaya, hindi na natin gagawin ang kautusan ni Kristo. O kaya gagawin natin ang lahat ng bagay para makaiwas sa lahat ng pananagutan natin na kailangan nating pasalin sa church. Iniwasan natin yung mga mahalagang activity sa church na kahit alam mong sinisikap lamang ng church na mapagtibay ang ating fellowship. Gusto natin, lalabas tayo ng church, meron tayong kanya-kanyang dala, lalabas tayo ng church, na kung ano yung dala mo, pagdating mo sa church, lalabas ka, ganun pa rin ang dala mo. Hindi mo pinasahan ang kabigatan ng iyong mga kapatid sa Panginoon. Nakakatakot yun. Yun ang sabi sa verse 5. Kasi ibig sabihin na pasanin ng bawat isa ang kanyang sariling pasanin. Ang ibig sabihin nito, haharap ka sa hukuman ng Diyos at sasabot kang mag-isa sa hukuman ng Diyos. Yun ang ibig sabihin na pasanin mo ang sarili mong pasanin. Nakatakot yun. Ngayon, ang posibilidad ng minamahal ay na kay Kristo. Yung termino pa lang na kautusan ni Kristo ay nagpapahiwatig na ang kautusan ng Diyos ay nabigyan ng kasiyahan sa pamagitan ng pagtupad ni Kristo. Yung kanyang pag-ibig ang tumutupad at nagbigay ng kasiyahan sa kautusan. At ang pag-ibig na iyon ay kanya rin ibinabahagi sa bawat kasapi ng iglesia. Kaya imposible, hindi mo pasanin ang kabigatan ng kapatid mo kasi nasa iyo ang pag-ibig ni Kristo. Nasa iyo ang pagtupad sa kautusan ni Kristo. Kaya imposible na hindi mo pasanin ang kabigatan ng mga kapatid mo. Sapagkat likas na sa atin ng mga anak ng Diyos na sila'y ikilos ng Espiritu ni Kristo tungo sa pagmamahal sa kanilang mga kapatid sa Panginoon. Ginagawa nila ito ng pusang loob at naliligayahan alang-alang sa kabuuan ng church. At alam mo, regalo ito ng Panginoon sa atin. Ang regalo ito ay mula mismo sa pagdurusa at kamatayan mismo ni Kristo. Para kanino? Para doon sa mga mahihina. Ikaw yun. Kahit sinabi ni Pablo na kayong mga espiritual na malalakas, sa paningin ng Diyos ikaw ay mahina. Kinakailangan mo lagi si Kristo sa lahat ng aspeto ng buhay mo. Kapag sinabing mahina, walang buhay, walang lakas. Ang kanyang mga kapatid ay mahihina, ang mga kapatid ni Kristo ay mahina. Kaya anong ginawa ng Panginoong Kristo? Pinasan niya yung imposibleng kabigatan. Siya ang pumasan ng kabigatan ng sumpa ng Diyos para sa iyo at ang kabigatan ng kasalanan mo at ito ay kanyang ipinasan sa kanyang napakalakas na bisig at balikat upang siya ang magdusa alang-alang sa iyo. At yun yung ating inaalala sa umagang ito. Tayo ay pinapakain ng Panginoon sa pamagitan ng tinapay. Tayo ay kanyang pinapainom at inuhupa ang ating pagkauhaw. Pinapanumbalik niya ang ating lakas sa
pamagitan ng pagkain ng katawan at dugo ng Panginoong Kristo. Pinapanumbalik niya ang ating kalakasan. Para ano? Para mapasan natin ang kabigatan ng bawat isa. At sa lakbayin ng ating buhay, ay meron tayong kalakasan sa bawat pagsubok at tukso. Amen. Manalangin tayo sa Panginoon. Diyos namin makapangyarihan sa lahat, salamat po sa pangaral ng Ebanghelyo. Nawa o Diyos, pagpalain mo ang sakramento ng banal na hapunan sa pamagitan ng Ebanghelyo nito. Sa tayong pangalan ni Jesus. Amen.